Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito na po yung pinakaihintay ng lahat. So nag-start na pong magsagawa ng hearing ang Senado at yung inabangan po ng lahat na pagdalo ni Pangulong Duterte para dinawin na once and for all matapos na po kung ano man yung mga ibinibintang sa kanya. So tutuldukan na po ni Pangulong Duterte. So, malamang yung mga taga-Quadcom, yung mga taga-Tuadcom, tulo ang laway dahil po hindi sila pinagbigyan. So, nakailang beses silang sumubok na imbitahan si dating Pangulong Duterte pero inisnab lang sila. So, pinaasa lang sila dahil nung nagsabi si Pangulong Duterte na siya dadalo doon sa Tuadcom. And yun nga lang, dahil nga wrong timing yung pag-imbita sa kanya kasi galing nga siya ng Metro Manila tapos kababalik lang siya niya lang ng Davao tapos sa kanya na-receive yung invitation ng mga taga-Tuadco. Medyo hindi maganda yung lagay ng pakiramdam ni Pangulong Duterte kaya hindi siya nakarating doon. Pero dito sa Senado, nakarating siya. Siyempre, sa tulong na rin po nila Senator Bongo, ni Senator Bato de la Rosa, at siguro naman naramdaman ni Pangulong Duterte na mas magiging maayos yung pag-handle ng Senado sa issue ng war on drugs kesa dun sa Tuadcom na ang sagot lang is yes or no at wala na yung explanation. So, sumagot ka man ng nasa loob mo, basta hindi nagustuhan ng taga-Tuadcom, cite in contempt. Ngayon, kung susunod ka naman sa gusto nilang nangyayari, hindi ka maisa-cite in contempt. Yung nga lang, sasabihin naman na inilaglag mo si Pangulong Duterte. So, dito sa ginawang hearing ng Senado, marami tayong napansin. Marami tayong, kumbaga, naliwanagan na tayo kung ano ba talaga yung purpose nitong mga gigil na gigil sa war on drugs si Pangulong Duterte. At ano ba yung kanilang, ano ba yung pinaka ikinasasama ng loob nila, bakit gano'n yung naging reaksyon ng kumbaga bakit gano'n yung naging resulta ng war on drugs si Pangulong Duterte. So, panoorin po natin 'tong balitang 'to para medyo mas maramdaman po natin yung naging hearing po ng Senado. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong naging statement po ni Pangulong Duterte at tingnan din po natin kung paano po kumbaga sabihin natin kung paano po pagtawanan ni Jingo Estrada kasi parang medyo nagkaroon pa ng konting collaboration dito si Jingo tsaka si Pangulong Duterte at ang pinag-iinitan nila si De Lima. So ito, panoorin po natin. Hindi raw nagsosorry o magsosorry si dating Pangulong Duterte sa mga kaanak na mga nasawi sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Sinabi niya yan sa harap mismo ng mga kaanak ng mga namatay at ni dating Senadora Laila de Lima na isinangkot din niya sa droga. Sabi pa ng dating Pangulo, namamayagpag na naman ang mga drug pusher ngayon, bagay na pinalagan ng Malacanang. With regards po doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte, doon muna tayo sa pinaka-last part nung sinabi ni Mel Chanco na sinabi nga doon ni Pangulong Duterte na muli uling namamayagpag po ang illegal na droga sa ating bansa. So, kayo po ang makakasagot niyan. Kung kung nararamdaman nyo ba o nakikita rin nyo ba na nagbabalikan na po uli ang illegal na droga po sa ating bansa. Kung inyong mapapansin, doon pa lang sa unang taon ng upo ni BBM bilang presidente, naalala niyo yung nahuli doon sa may, I think Batangas yun, na isang na-checkpoint na van na punong-puno po ng illegal na droga. So, ang unang initial accounting doon ng DILG is napakalaki po ng bulto. I think nasa 4 billion na ata yung halaga ng mga nasamsam nila ron. Eventually, nung biglang
nagbago yung kanilang bilang, medyo bumaba bigla ng halos kalahati po yung na-declare. So, nagkaroon lang daw ng misunderstanding pagdating dun sa pag-a-accounting kung gaano karami yung mga nahuling droga. So, dun pala makikita natin nagsisimulang bumalik. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, halos hindi mo na nga nakikita o naririnig na merong mga ano nung medyo siguro mga 3 years na lang yung magiging term ni Pangulong Duterte, naramdaman na natin no'n 'no, talagang nabawasan ng malaki yung pagdating po sa illegal na droga na wala tayong halos naririnig at, bibihira na lang din po yung mga nababalitaan nating may mga napapatay na mga inosente, mga sibilyan na wala namang kinalaman, either napagtitripan. Kasi kung titingnan niyo sa mga balita ngayon, 'di ba, yung recently yung, dun sa Tondo, which is yung bata na naglalakad lang, dalagita, tinamaan po ng ligaw na bala dahil may nagbabaril ang dalawang, lalaki na sinasabi mukhang, tungkol sa droga yung kanilang pinag-aawayan. So, sa mga balitang lumalabas ngayon makikita mo puro ang pinakasentro nung pinakabalita is illegal na droga. So, may punto yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nagbabalikan na. Meron pa nga tayong narinig na ito, tsismis lang siguro para sa akin kasi wala pa akong napapanood o nakikita na balita na sinasabi nila. Ito, binalita na 'to ng ibang vlogger, confirm daw 'to, pero ako hindi ko pa masyadong pinaniniwalaan kasi hindi ko pa nakikita yung actual na footage na sinasabing may nahuling, nagbebenta raw po ng illegal na droga sa compound po ng Malacanang. So hindi naman mismo sa loob ng Malacanang, pero sa compound po kasi malaki po yung compound ng Malacanang. May mga residential, area diyan, meron din pong mga establishment, may mga open area diyan sa loob ng, campus or compound ng Malacanang. Kasi kung titingnan niyo ibig sabihin ko lang dun, yung mga nagbebenta ng illegal na droga hindi na natatakot. Kasi kahit na malapit lang sa Malacanang, nagagawa nila magbentahan, 'di ba? Do'n pa lang makikita mo na hindi na takot yung mga drogista or yung may involvement diyan sa illegal drugs. Kasi nga ang pronouncement po ng pangulo natin, si BBM, is bloodless. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, salita pa lang yung kanyang binibitawan, nanginginig na itong mga kriminal na 'to, 'di ba? Sinabi niya na pagka-assume pa lang niya ng, office may, I think June ng 2016, 'di ba sinabi niya na huling Pasko na ito ng mga may involvement sa droga kapag hindi sila nagbago. So, marami po yung sumuko, milyon-milyon po ang sumuko at nagpa-rehab dahil nga sa takot kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, dahil nga hindi na natatakot sa administrasyon dahil nga bloodless yung kanyang, war on drugs, kahit po sa compound po ng Malacanang, sinasabi meron daw bentahan ng mga illegal na droga na nagaganap, yun ang nakakalungkot. So, tuloy natin ulit. Si Mau Gonzales. Maagang dumating sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senadora Laila de Lima sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ukol sa gyera kontra droga ng administrasyon ni Duterte. Well, it's mixed feelings. Mixed feelings kasi nagpapaalala yan sa akin kung ano mga nangyayari noon, ano mga ginawa nila sa akin. I am here to make an accounting of what I did as president. So, walang problema. Ito ang unang pagkakataong magkakaharap ang dalawa mula nang makulong si De Lima matapos siyang iugnay ni Duterte sa illegal drug trade sa Bilibid, mga aligasyong ibinasura rin ng Korte kalaunan. Sa pagdinig, isang upuan lang ang pagitan ng dalawa. Hindi ko kayo tumitingin sa kaliwa. Dito tatawa ako dito eh. Ito may simpleng pitik lang dito si Jinggoy na kumbaga parang sinangkalan niya rito si Pangulong Duterte. So alam kasi rito ni Jinggoy itong si Pangulong Duterte. Malupit din to bumitaw ng mga linyahan eh.
So parang ang lagay dito, pinasakay ni Jinggoy si Pangulong Duterte. Ito naman si Pangulong Duterte, sumakay doon sa gusto mangyari ni Jinggoy. So panoorin natin. Nagpapansinan na ba ako ni Senator De Lima? Wala maganda dyan, dito lang. So ayun nga, sabi ni Pangulong Duterte, kaya di siya lumilingon doon sa side ni De Lima kasi walang maganda raw. So ibig sabihin, hindi maganda si De Lima sa paningin ni Pangulong Duterte. Kaya to si Jinggoy, loko din to eh, no? Simple bumanat pero gumamit pa ng, kumbaga, para hindi manggaling sa kanya yung pangungutya. Ginamit niya si Pangulong Duterte as a tool para laitin si De Lima. Hindi naman indirectly naman na sinasabi ni Pangulong Duterte na pangit si De Lima. Pero yung banat niya kasi na kaya hindi siya lumilingon doon sa side ni De Lima kasi wala raw maganda. So ibig sabihin, wala siya nakikitang maganda doon sa lugar na yun. So talaga to si Jinggoy, simple bumanat eh. Anyway, Mr. Chair, to be serious, yes, on a serious Yan, ito na. Sagip ka pamilya si Hontiveros. Dahil nakikita niya rito na binabalangura yung kanyang katropa, yung kanyang kasister. Sagip ka pamilya ang kanyang gagawin. Chair, sir. I think, beg Senator the Jinggoy, SP Senator Pro Rizal, Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm Yes, not, Salamat, I, Mr. I, Chair. I was not joking. Sabay bibirada dito si Pangulong Duterte na no? I'm not joking. So ibig sabihin, kumbaga parang yung sinabi niyang walang maganda doon sa side na yon, talagang dinidikdik niya ng todo na walang maganda sa nakikita niya pag nandoon siya sa side ni De Lima. was just para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Sa harap ni De Lima at mga kaanak ng mga namatay sa ilalim ng Duterte drug war, sabi ni Duterte, hindi siya magsusorry. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. Yan yung maganda kay Pangulong Duterte. Although kasi ang pinalalabas kasi nila rito, lahat na nangyaring lahat ng mga namatay during the war on drugs ni Pangulong Duterte, gusto nilang isisi lahat kay Pangulong Duterte. Kahit na yung mga nadamay doon sa war on drugs, let's say yung kay Kian De Los Santos, yung may mga sinasabi sila mga bata raw na nadamay. Yung script kasi nila na parang kung hindi dahil doon sa war on drugs, hindi mamamatay daw yung mga tao na yon. Pero hindi naman nila dito kinaklaro muna kasi kung ilan ba yung namatay na inosente at ilan ang namatay na may involvement sa drugs. Kasi dapat klaruhin muna para magkaroon ng accounting kung ilan ba yung nadamay lang, ilan yung sabi natin mistaken identity, or talagang kinailangan gawin lang, ginawa lang ng mga pulis dahil hindi sinunod yung protocol, at ilan doon yung talagang sinasabi nating legit na operation na may nadamay dahil sa kagagawan din ng mga suspect na inaaresto. Kasi merong isang instances dyan na yung sa bata daw, kaya namatay kasi yung tatay dumaban, nanlaban. So nagkaroon ng encounter, so nagkaroon ng hindi inaasahan, tinamaan yung bata. So doon sinisisi nila
yung mga pulis. Kaya daw namatay yung bata dahil dun sa mga pulis. Pero kung titingnan mo naman yung sitwasyon, bakit hindi nila isisi dun sa tatay na may involvement sa drugs, kaya nasawi yung bata? Kasi kung hindi naman siya nanlaban, hindi naman madadali o hindi madadamay yung bata. Pero sa kanila kasi, ang script lang nila, dahil sa operation ng mga pulis, kaya namatay yung bata. Di ba nakikita nyo ng mga, parang, ang mga pulis, dapat, kumbaga parang, exempted yung mga may involvement sa drug kesa sa mga pulis. Parang ang gusto nila, dapat ang pulis, pag gumawa ng operation, ang dala, batuta lang. Parang ang dating kasi, hindi pwede ang pulis, kumbaga parang tinatalian nila ng kamay yung mga pulis na makapanakit, na gumante, parang ganun ang dating eh. Kasi siyempre, ang utos si Pangulong Duterte muna dyan, siyempre, di ba, pag nanlaban, alangan naman yung pulis, hindi na gumante. Tandaan nyo, yung mga pulis, may mga pamilya rin yan. Di ba? May mga pamilyang nag-aantay rin sa kanila. So, siyempre, kahit naman sino, halimbawa, ilagay mo si Ontiveros dyan bilang pulis. Sa tingin mo ba, pananlaban yung inaaresto niya, kumbaga, hindi niya uunahan? Siyempre, instinct ng tao, kesa ako yung maunahan, mga tumaob dyan, sila itataob ko. Dahil ako, sumusunod naman ako sa batas, kumbaga, trabaho namin, sinusunod ko lang naman yung trabaho namin. Bakit ako kumbaga, hindi na ako mag-hesitate na ipagtanggol ko yung sarili ko kasi may pamilya nag-aantay sa akin. Which is, ginagawa ko lang yung trabaho kesa naman to sa mga inaaresto nila na hindi sumusunod sa batas. Diba? Nag-warning na nga si Pangulong Duterte. Hindi pa rin nila sinunod. So, sino pa rin ba ang mas may kasalanan? Kila Ontiveros, ang may kasalanan, pulis pa rin dahil sa ginawa nilang operation para ay hinto yung illegal na droga. Parang ang dating nga dito is pinagtatanggol nila lahat ng mga namatay na may involvement sa drug. Yun ang pinagtatanggol nila at ginigipit nila yung mga pulis. At ang itinuturo nilang kumbaga may kasalanan is si Pangulong Duterte. Which is mandato niya bilang presidente na, di ba, yun din naman yung naging battle cry niya, kaya nga siya binoto ng taong bayan, nanalo siyang presidente. Yun yung kanyang battle cry. Natutuldukan niya ang problemang droga sa Pilipinas within 6 months. Yung nga lang, nabulaga siya dahil nga hindi niya inaakala na ang kalaban din pala niya, gobyerno. Which is, nangyayari na ngayon. Gumaganti na yung mga kalaban niya na mukhang pati yung gobyerno nakalaban din niya nung time na yun. Kaya ngayon, kumbaga, pinaparatangan siya or inuusig siya ngayon ng TUADCOM. Sobrang dami naman ata niyan para sabihin lamang na nanlaban lahat. We don't even have the death penalty. There is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Para sa GMA Integrated News. Siguro sa kanya, hindi yun ipagmamalaki ng mga Pilipino. Pero tanungin mo, yung mga Pilipino, sigurado ko majority dyan sasabihin, gusto nila yung ginawa ni Pangulong Duterte. Kasi pinalalabas dito ni Ontiveros, lahat ng mga namatay doon sa war on drugs na may involvement sa drug, lahat yun inosente. Di ba? Hindi sila naniniwala na yung iba doon inanlaban. Kasi hindi nila kinakategory kasi kung kumbaga hindi nila ginagawa ng graph or kung anumang paghahati-hati kung ilan ba yung namatay na may involvement sa drugs, ilan ba yung namatay na nanlaban, ilan ba yung namatay na nadamay lang. Hindi nila kasi pinapakita yung mga figures na yun eh. Di ba? Wala tayong nakikitang datos na sinasabi ito, namatay ito dahil pinatay ito ng pulis. Basta sinasabi lang nila, basta yung kaanak nila, pinasok ng mga armadong lalaki,
consider na pulis na kaagad yun. Ganun sila mag-isip. Kaya nga dito sinasabi ni Ontiveros na hindi daw nakaka-proud yung ginawa ni Pangulong Duterte. Kayo mo naman narinig yung sagot na yan. Nagtanong ka na ba sa mga Pilipino kung talaga bang sila ay hindi proud sa ginawa ni Pangulong Duterte? Malamang sa malamang ang sagot gusto nila yung ginawa ni Pangulong Duterte, gusto namin yung ginawa ni Pangulong Duterte. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.